Hello guys, it's Nathaniel Madrid. So today, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng leader stats sa Roblox Studio. So ano nga ba ang leader stats? So ang leader stats is basically ay dinidisplay niya yung user information ng mga players doon sa loob ng server. Pwedeng currency, experience, and level. So, ganoon lang naman. So, una, maglagay tayo ng server script sa loob ng server script service. And pwede natin siyang i-name na leader stats. Okay? Now, nandito na tayo sa editor, tanggalin natin yung print hello world. Ayan. Then, gawa tayo ng variable, local players. Kailangan natin kumonect sa player service. So, game, get service, players. Ayan. Yan lang kailanganin natin na variable. Now, players, player added, connect function. Then yung first parameter natin is yung player ng function. Now, anong ginagawa nito? So, sa isang server, if may player na pumasok, kukunin niya yung name ng player na yan or yung information ng specific na player na yan, okay? So, yung player lang na pumasok na yon, yun lang yung madedetect ng trigger na to, okay? Or yung function na to. Now, ang gagawin natin is kailangan natin gumawa ng folder sa loob ng player folder, okay? So, local. So, kailangan natin siya i-name na leader stats. Ayan. Is equals to instance.new folder. Now, syempre, nakagawa natin ng folder. Syempre, kailangan natin siya i-parent doon sa player. So, leader stats that parent is equals to player. Okay? So, play natin. Papakita ko sa inyo kung ano mangyayari. Now, pupunta ako dito sa players, mathmadgam, and may folder na tayo sa loob ng players. So, server-sided to, guys. Okay? Hindi siya client-sided. Kaya hindi siya ma-hack, okay? Or ma-cheat. So, gusto ko pangalanan siya ng leader stats, okay? So, I mean, kailangan siyang i-name na leader stats. So, name natin siya ng leader stats. Ayan. So, play uli natin. And there you go. Leader stats na yung pangalan niya. I recommend you, palitan nyo muna yung name bago nyo i-parent pala sa player, okay? Now, nakagawa na tayo ng leader stats. Kailangan naman natin lagyan ng values, okay? So, local, coins. So, ito na lang yung ibibigay ko ng example, which is the coins. Instance.new, int value, integer value. So, instance.new, int value. Now, i-name na natin siya ng leader. Coins. Okay. So, name is equals to coins. Ganun lang. Now, ipiparent naman natin tong coins kay leader stats. Okay. So, papakita ko sa inyo, guys. There you go. As you can see, people.madgam coin 0. Okay? And then, check natin dito. Ayan. So, leader stats folder. And may coins integer value na dito, guys. So, int value. Int value object siya. So, pwede ring int value so, pwedeng bool value kung anong paggagamitan nyo. Pero, most of the time, ang ginagamit dito is yung int value, integer value. Since, numbers lang kailangan dito. Okay? So, pwede rin namang string value. Okay? String value. Kung ano gusto nyo. Most of the time, ginagamit ng karamihan is int value. Now, kung gusto nyo pag gumawa ng diamonds, para sa game nyo, instance.new int value. Sige, gawin natin tong string. Rank na lang pala. Rank.
para magets nyo ng ano. So, instance that you string value na coins.name is equals, rank.name. My bad. Rank.name is equals to rank, then rank the parent is equals to leader stats. And then gawan natin siya ng default rank. So rank value is equals to unknown. Pwede natin ganyan muna, or loading. Sige, rank na lang. Lagyan natin dito sa baba. Ano ba maganda? Error or nil? Lang. Newbie. Ayan. So, okay na. There you go. So, coin 0, rank newbie. So, ito yung default, which is yung newbie. Okay. So, ganun lang naman guys kung paano gumawa ng leader stats. So, sa next video natin, tuturo ko naman sa inyo, kung paano naman i-save yung data ng players sa lahat ng servers ng sa buong servers ng game mo. Okay?